Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na bangungot ito. Nako, gumapang sa NBI, huli na si Barbers, Chua at Castro. PBBM napahiya, di sinunod ng aso ni Tamba. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong si Dilima, at saka itong Akbayan Representative, sino ba ito, si Representative Percy Sendanya, no, ay naghain na nga, formal na pong naghain ng impeachment complaint, no, laban po kay Vice President Sara Duterte. Mamaya po mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan at eto pa. Kasi itong si Representative Percy Sendanya, sinasabi niya po na si Vice President Sara Duterte ay isang planderera. Mamaya mga kababayan, ipapakita po natin, no, maging sa buong mundo, kung sino ba talaga ang tunay na planderer mga kababayan, okay? At bigyan po natin ng reaksyon yan at ito pa, PNP. Pagdating talaga kay Vice President Sara Duterte, ano kayo mga ano mang dapat itawag sa inyo? Kasi ito, PNP, wala pa raw credible information sa banta o mano sa buhay Vice President Sara Duterte. Yan mga kabayan, no? So, anong ibig sabihin nyo? Hindi nanganganib ang buhay ng isang vice presidente, no? Yung kapitan nga na kapitan, di ba? Pag tumakbo ang isang kapitan, sa ngayong panahon, nanganganib na pong buhay niyan. Ito pa kaya, isang vice president, sasabihin yung walang credible information na may banta sa buhay. Nako, kung kahit nga kagawad ka lang ng barangay, real talk na lang po tayo. Maging dyan sa mga barangay ninyo mga kababayan, no? Sige nga, tumakbo ka ng kapitan, tapos ano ka lang, babanjing-banjing ka lang, diba? Baka mamaya masingitan ka. Ibig sabihin mga kababayan, what I'm trying to point out dito, no? Kapag ikaw ay tumakbo or ikaw ay nandyan na sa politika, lalo na kapag ikaw ay vice president, no? Automatic na po yan mga kababayan. Common sense na po yan. Na may banta talaga kasi marami po ang may gusto sa posisyon yan. Diba? Isipin nyo na lang po yung kanta ni Glock na yung upuan. Diba? Pinag-aagawan yung upuan. Paano mo aagawin ang isang upuan? Diba? Kung hindi ka pagbabantaan. Yan mga kababayan, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto na nga, eto si Dilima. Naghain na po, formal na pong naghain, no, ng impeachment complaint itong si Dilima at ito yan siya, si Representative Percy Sendanya na Akbayan Party List. Ibig sabihin mga kababayan, kasamahan po ito ni Senator Risa Hontiveros, no? Kasi Akbayan Party List din yun Kaya pala pare-parehas ang mga utak ng mga ito no? Iisa lang palang mga lahi nito. Si Dilima rin Nakita ko po si Dilima nandun rin sa sa anibersaryo ng Akbayan, di ba? Nang sinabi ni Risa Hontiveros na banta ang mga Duterte, di ba? Threat daw ang mga Duterte. Well, mga kabayan, ito po, basahin po natin ang naging pahayag ni Representative Percy Sendanya, no, patungkol po dito sa impeachment complaint nila. Okay? Panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Talaga hindi wala nang vice president dito. Pag isipin mo talaga, sila na talaga yung pinakamakapangyarihan dito ito, Vice President Duterte deserves to be impeached, no, for her abuse of power and plunder of the nation's coffer. Naku naman, coffers, yan mga kababayan, may S pala.
Nako. Mamaya mga kabayan, ipapakita po natin kahit po yung international community, no, ay ano nila, alam nila, no, kung sino ba talaga ang most plunderer dito sa Pilipinas. Ito, tuloy po natin yung ating pagbabasa. The Filipino people deserve a vice president who is ethical, accountable, and committed to public service. Not one who weaponizes authority for personal gain. Dito ka na naman sumablay, no? Itong si Representative Percy Sindanya, dito naman sumablay, no? Itong personal gain. You know what, mga kababayan, kung personal gain lang talaga ang gusto ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya na nga, no? Noong 2022 pa, kung personal gain ang gusto niya, mananalo na siya doon. Why should she, no? Gumawa pa siya ngayon ng eksena para lang siya maging presidente, to make the Marcos dirty. Matagal namang dirty ang mga Marcos, di ba? Diba, mga kabayan, bakit kailangan ni Vice President Sara Duterte gumawa ng eksena ng ganito? Kung yan ang gusto nilang palabasin, ha? Bakit kailangan ni Vice President Sara Duterte gumawa ng ganitong eksena para siraan ang mga Marcos? No? Dahil matagal na pong siraan ang mga Marcos, no? In fact, Duterte po ang nagbalik ng tiwala ng taong bayan sa mga Marcos. Whether you like it or not. Yan po ang totoo. At dahil nga po riyan, no? Isa po sa nangyari ay ang pagpapalibing sa Marcos Sr. Diyan po natauhan ang taong bayan, no? Tapos ngayon sasabihin nyo, weaponized personal gain. Kayo yata ang may personal di ba mga kabayan? Tapos ito pang plunderer daw, plunder. Kaya ito mga kabayan, may papakita akong video na kung saan, no? Interview po ito, interview po ito ng isang international na British yata ito eh. Ito pakinggan po natin. Is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. Oh, di ba? Oh. Sana pinanood mo muna ito. Itong sino itong ganda pa naman ang gupit nito. Itong si Representative Percy Sindanya, no? Pinanood mo sana ito kung sino ba talaga ang most plunderer. Ako sa, di ba? Sa mga Duterte na magnanakaw, pero eto iba yung sinasabi ng ating mga kababayan maging ng international community, di ba? Gusto ko lang po, what I'm trying to point out, kasi sinabi niya po dito, abuse of power and plunder the nation's coffers. Eto yun ito yung dapat sinasabihan mo. Narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money. No. Tinatawanan niya lang po, mga kababayan. You know what? Opinion ko kung bakit. Nakinabang sila Nakinabang po sila Kaya tatawanan lang talaga. Hindi na sila. You know what? May nakita nga akong video di ba? Na yung pagkakaiba, sabi doon sa caption, yung pagkakaiba ng trabaho lang sa pagmamahal, sa nagmamahal at may malasakit. Comparing the video of PBBM and the former PRRD, mga kababayan. Wala kang mararamdaman ni isang tibok, no? Yung feeling mo na nagkikare talaga doon sa video ni PBBM. But sa video po ni PRRD, nako po, pati mga balahibo ko tumindig, mga kababayan, because of what? Emotion, no? Grabe, totoo Sen, mga kababayan, ang gusto ko lang patunayan dito na mali po itong sinasabi nitong si Sindanya na plunder daw, pinaplunder si Vice President.
na wherein this man, mga kabayan, ito, nakinabang talaga ito. Anak no? Nakinabang po ito doon sa mga ninakaw ng kanyang ama. Anak diba? Malamang pinamana pa yung iba. Diba? O, sa mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At eto nga. Nako, napaka-insensitive naman ng PNP, no? Pagdating po kay Vice President Sara Duterte. Ito pong balita. PNP wala pa raw credible information sa banta umano sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ng tagapagsalita ng Philippine National Police na si Brigadier General Jane Fajardo na wala pa raw silang hawak na matibay na impormasyon sa iginigiit ni Vice President Sara Duterte na umano'y banta raw sa kanyang buhay. So, ano na yung intelligence fund ninyo? Ha? Nandyan pa ba? Gumagana pa ba yung intelligence fund ng ating PNP? Diba? Mukhang nabulsa na rin ba yan? Ay, opinion lang natin. Kasi wala rin silang informasyon. Second highest official of the land, mga kabayan, Philippine National Police, walang informasyon. Walang intelligence na nakukuha na may banta ang isang vice president. So, congratulations. Congratulations kasi hindi nyo na magagamit. No? Kung saan man ninyo ginamit yung intelligence fund, doon nyo lang gamitin, wag nyo lang gamitin sa iba. No? Especially kay Vice President Sara Duterte. No? Kasi, well anyway, ang gusto ko lang i-point out dito mga kabayan, napakalaking organisasyon ng Philippine National Police at maybe mas malaki pa ang confidential fund nito kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, saan ginagamit? Kasi hindi nila mismo alam no? Kung may banta ba o wala sa Vice Presidente. Ayan mga kabayan, ano po ang reaction dyan? Ipamagin po at ito. Panoorin na po natin itong video ito at bigyan natin ng reaksyon na ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ang Kamara posible daw na ituloy ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Si Senator Amy Marcos naman naghahanda na rin. Posibleng ituloy ng Kamara ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senadora Amy Marcos. May niluluto umano ngayon ang ilang kongresista sa mababang kapulungan ng Kongreso na impeachment complaint laban kay Duterte dahil sa umanay betrayal of public trust, bribery at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder na target bago matapos ang taon. So eto nga, putulin ko lang saglit mga kabayan kasi nagtataka tayo kung saan nagsalita ang ating or doon nag-leak. Ito, nagdududa na tuloy talaga ako na drama lang talaga yung leakage na message na yun no? Yung pinapa-stop ni President Bongbong Marcos Jr. yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagdududa na po ako na talagang drama lang po yun. And maybe, mga kabayan, katunying is part of that drama. No? Parang hugas kamay kasing nangyari. No? Naghugas kamay ang ating presidente. True katunying na ilabas yung leakage na yun. Tapos kukumpirmahin niya. So, yun. No? Ang sa akin, ang dating sa akin, drama lang at naghuhugas kamay. Itong administrasyong ito, dito sa impeachment na ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. No? Kasi isipin mo, lumabas na yung utos sana yun utos ng presidente. O bakit hindi sinunod? Ng Kongreso? Unang-una, dahil weak ang ating presidente, kaya hindi nila sinunod. O pangalawa, hindi na magkasundo ang presidente at ang House of Representatives. Diba? Yan lang pong naisip ko. But all these things, mga kabayan, drama lang. Alam niya, pinasakay nyo kami. Oo nga pinasakay nyo kaming lahat. Katunying. Are you part of this drama? Nagtatanong lang po mga kabayan.
Nagtatanong lang po kay Katonying if he is part of this drama. Kasi siya po ang siya po ang naglabas ng siya po ang nag-leak, no, ng private communication di umano. Naloko nyo ang taong bayan. Eto ngayon mayroong impeachment di ba? Naloko nyo talaga, ang galing nyo. Pero mas magaling kami kasi hindi man namin nakuha nung unang tirada ninyo. Akala kasi namin totoo, di ba? Oh, pero hindi pala totoo At least ngayon alam na ng taong bayan, di ba? At yan ay opinion na natin. Maybe there's something reason behind, di ba? Pero yan po kasing naiisip ko Ano ang naiisip niyo mga kabayan? Paras ba tayo nang naiisip? Drama lang yun. Yun po talagang medyo malapit sa katotohanan. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ni VP Sara, abala siya sa impeachment complaint na ipadadala ng House of Representatives. Naniniwala rin ang senadora na makalulusot ito sa mababang kapulungan dahil kung ano man daw ang ninanais ng liderato sa kanilang counterpart ay nasusunod. Samantala, una nang sinuportahan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment move laban sa Vice Presidente. Kinumpirma ni Pangulong Marcos na nag-text siya sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Paliwanag dito ni Estrada, maraming problema ang Pilipinas na kailangan tugunan, hindi lamang ng dalawang pinakamataas na opisyal, kundi maging sila ng mga mambabatas. Gagambalain lamang din anya ng impeachment ang agarang pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sang-ayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed, not only by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of accountability, not personal or partisan motive. Patuloy ko po na ipagdarasal at ihilingin ko na rin ngayong Kapaskuhan na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga lider ng ating bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo manong tumingkad ang pagiging hindi makasarili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hiling nito sa mga miyembro ng Kamara de Representantes na huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga madramang pamumulitika ng pangalawang Pangulo. Drama talaga Makikita yan. umano ang pagkakaiba ng dalawa. Ang Pangulo ay inuunang kapakanan ng taong bayan samantalang ang isa naman ay nangingibabaw ang personal na kanyang interes. Ayon pa sa leader ng Young Guns ng Kamara, si Duterte mismo ang gumawa Inuuna ang kapakanan ng ating mga kababayan, no? Pero pagdating ng bagyo, anong sinabi niya? Anong gagawin natin? Diba? Sabay kamot sa ulo. Yan ba ang inuuna ang kapakanan ng taong bayan? Ha? Hindi ko alam no? Ang ating mga mainstream media ngayon, puro himod sa puwet, mga kababayan ang ginagawa nila. Dapat nga po ang ginagawa ng mainstream media, no? Criticize the government to make it better. Diba? Nabaliktad na tuloy ngayon mga kababayan. Yung mga vloggers na tuloy ngayon ang todo criticize sa gobyerno to make the government better. Diba? Ano sa palagay nyo po mga kababayan? Pero well anyway, they are the most viewed, mga mainstream media kasi kaya most viewed mga kababayan. Marami po sa kanila ang nanonood, mga problema nang tumanggi siyang lisanin ng Kamara matapos niyang dalawin ng kanyang nakadeteneng Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Pinalaya ng House Blue Ribbon Panel noong huling bahagi ng Sabado. Patuloy na binabaliwala ni Duterte ang mga imbitasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability upang kanyang maipaliwanag ang paggastos sa kabuang 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 na nasa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education na dati nitong pinamunuan. Kung hindi dumadalo si Vice President Duterte sa mga pagdinig ng komite, nagawa naman nitong dalawin si Lopez nang siya'y makulong. Nang magdesisyon ng mga miyembro ng komite na pinamunuan nitong si Manila Representative Joel Chua na ilipat itong si Lopez sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City,
Lumabas sa isang press conference si Duterte at sinabi na mayroon itong kinausap upang patayin ang first couple at si Romualdez. At ayon naman sa ilang mga mambabatas, ang banta ay isang totoong banta at hindi biro at talagang may planong patayin ng Pangulo ng ating bansa. Oh, eto na, pag-usapan natin kwentong barbero. Barbero nga ba o manikurista? Manikurista. Parlorista. Barbero. Oh, yan. Sige po, simula na. Hiniling naman ni Congressman Robert Ace Barber sa National Bureau of Investigation na kilalanin at kasuhan ang mga vlogger na nagpapakalat ng mga peking balita at paninira laban sa Quad Committee. Kumbinsido si Barbers na Ay, nako, grabe, no? Then mga kababayan, pag sila po ang criticize, no? Fake news agad. Fake news ba yung lumalabas ng mga lifestyle check, no? Na ginagawa ng ating mga kababayan? Fake news ba yun? Yung mga, yung mga mismong tao na mga involved doon sa, iba nilalabas, mga relo, si Kimbo, di ba? Mayroon pang dami-dami, si Abante, oh. But I'm trying to point out, kung sila nga hindi nagre-react dahil totoo, di ba? Yung mga alahas nila, yung mga kalamutan nila, ang mamahal. At saka kung kakasuhan mo ang mga vloggers, kung patatahimikin mo ang mga vloggers, mga kababayan, no? Gaya nga po ng sabi ko kanina, bakit itong mainstream media instead na mag-criticize sa ating gobyerno to make the government better, no? Wala na. Katapusan na ng lahat, mga kababayan, kung walang mag-criticize sa government, di ba? I'm not saying na kami yun. Diba? Pwedeng ikaw na nanonood ngayon, diba? Mag-criticize sa gobyerno. Pero kaya lang, patatahimikin tayo no? Ni Representative Barbers. Yung mga nagsasalita against sa Tuadcom, patatahimikin ni Barbers. Gumagapang sa NBI, mga kababayan, humihingi ng tulong to make it look legal, no? To make it look legal, syempre gagamit sila ng mga legal na institution like NBI, PNP, di ba? Cybercrime, di ba? Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.